Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating pasalamatan ng ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Matias. Si San Matias po, siya ang piniling apostol na pumalit kay Judas Iscariote. Si Judas po yung nagkanulo kay Jesus. At ang pagpiling ito kay San Matias, ito ay makikita natin sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Especially dun po sa Acts 1:15 to 26. Ito po'y nagpapaalala sa atin ng mahalagang mga realidad na mahalaga pala ang panalangin kapag gagawa ng desisyon sa buhay. Pangalawa, mahalaga ang paggabay ng banal na Espiritu Santo. At pangatlo, inaasahan sa atin ang dedikasyon sa misyon na ibinibigay sa atin. Pagkatapos po na si Judas Iscariote ay namatay, ang mga unang Kristiyano Katoliko, sila po ay may mga hamon at pagsubok. Sino kaya ang ipapalit natin kay Judas Iscariote? Kaya nga si San Pedro, siya'y tumayo sa harap ng mga mananampalataya at kanyang sinabi na mahalaga na humanap tayo ng papalit kay Judas. Sila po ay naghanap at dalawa nga po ang mga kandidato. Una, nabanggit po sa unang pagbasa, ang isa ay si Jose, Joseph called Barsabas, tinatawag din na Justus. At yung isa pa na kandidato ay si Matias. At ano po ang kanilang ginawa? Sila nga po ay nagbunutan. At kung sinong mabubunot,
siya ang papalit at magiging apostol upang makumpleto ang 12 apostles. Anong ginawa nila? Sila po'y nagdasal muna bago gumawa at pumili ng bagong apostol. Nagdasal sila sa banal na Espiritu Santo upang gabayan sila. Ano po ang ating matututunan, mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, lalo sa unang pagbasa tungkol kay San Matias? Tinuturuan po tayo, una, yung kahalagahan ng panalangin. The importance of prayer and discernment. Mga kapatid, ang mga unang Kristiyano po, hindi sila doon lamang umasa sa kanilang karunungan, sa kanilang nalalaman. Sila po ay umasa saan po? Sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Hiniling nila ang presensya ng Diyos upang gabayan sila. Nagtiwala sila sa Diyos na kung sino ang ipakikita ng Panginoon, yon ang kanilang susundin. Mga kapatid, ganun din po ang ating sitwasyon kung minsan tayo may mga mahalagang desisyon sa buhay. Kinakailangan po na tayo, ang ating mga desisyon ay bunga ng panalangin. Kapag bunga ng panalangin ng ating mga desisyon, kalimitan wala tayong mga regrets sa buhay. Huwag kang magdedesisyon kapag galit na galit ka. Huwag kang magdedesisyon kapag masayang masaya ka. Magdedesisyon ka kapag ikaw ay kalmado at ang desisyon mo bunga ng panalangin, pinagdasal mo. Ano? Halimbawa, iniisip ng mga kabataan, ano ang kurso na kukunin sa college, dapat yan ay pinagdadasalan. Halimbawa, yung iba, gustong pumili ng magiging asawa, yan ay pinagdadasalan. At kalimitan nga, ano sinasabi natin, ang pipiliin ninyo, yung katulad ni Saint Joseph. Yan. Isang husband na mahinahon, matuwid, masunurin sa Diyos. Pinagdadasalan po yan. Yung mga anak, kinakailangan magdasal kayo. Ganon din po ang mga nanay, mga tatay. Kapag may mahalaga kayong desisyon sa pamilya, kinakailangang bunga po yan ng panalangin. Fruit of prayer. Pangalawa, mga kapatid, ano ating matututunan kay San Matias sa kanyang kapistahan ngayon? Ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo sa buhay ng simbahan. Ang mga apostol po at mga unang mga tagasunod, sila po ay nakadepende sa banal na Espiritu Santo. Alam po nila na hindi magtatagumpay ang kanilang misyon kung yung kanilang galing lamang ang pagbabatayan. Kailangan nila ang Espiritu Santo. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag nating iisipin na kaya ko lahat. Magaling naman ako. Hindi ganyan. Kaya nga po kapag tayo ay may mga examinations, ang iba sa atin dito, kukuha ng board exam, kukuha ng bar exam, tayo nagdarasal. Bakit po? Sapagkat hinihiling natin ang gabay ng banal na Espiritu Santo upang maliwanagan ang ating mga isip. Sapagkat alam natin ang katotohanan, Panginoon, kahit ako'y magaling, Panginoon, kahit ako'y nag-review, Panginoon, kahit alam ko ang mga bagay na kukunin ko sa exam, alam ko, everything is grace. Lahat ay biyaya. At kailangan ko ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Yun po ang ikalawang katotohanan, mga kapatid. Kailangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At ang huli, mga kapatid, ang kapistahan ni San Matias ay nagpapaalala sa atin na tayo'y tinatawag ng Diyos. We are called by God, kung minsan in unexpected ways. Para saan? Upang paglingkuran siya at ang kanyang simbahan. Ang iba sa inyong mga nagseserve dito, mga kapatid,
Minsan ang ginamit ng Diyos sa inyo upang kayo mag-serve dito sa Quiapo. Minsan ang inyong kapitbahay na nagse-serve, inimbita ka dito. O kaya ang iyong kapamilya, inimbita ka sapagkat siya'y nagse-serve dito. Yung ibang mga nagsisimba dito, na nagdidebosyon sa ating mahal na Jesus Nazareno, ang iba sa inyo, talagang matagal ng deboto. Ang ibang mga deboto naman, ay may mga nagsabi sa inyong kaibigan, magpunta tayo sa Quiapo. Tayo ay humiling sa ating Pong Jesus, lalo na sa mga mahalagang pagkakataon sa buhay natin. Ang iba ay may exam, ang iba ay may sakit, ang iba ay naghaharap ng trabaho, at humihiling sa Panginoon ng oportunidad upang magkaroon ng magandang buhay. Mga kapatid, ano man ang ating hinihiling, anong pinakamahalaga? Tinatawag kayo ng Panginoon sa iba't ibang pamamaraan. Minsan hindi nyo inaasahan. At tayo'y tinatawagang maglingkod din. Pagkatapos na tayo'y mabiyayaan ng Panginoon, kinakailangang ibahagi din naman natin ang biyaya sa iba. We are also called to share whatever gifts, whatever talents, whatever graces that we have received from the Lord. Ganyan ang paglilingkod. Ang paglilingkod, palaging ito ay ine-extend sa iba. Ganyan ang ating Pong Jesus Nazareno. Ganyan si San Matias at ang mga apostol. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo, palagi nating naririnig ang sinasabi na hindi na tayo itinuturing ng Panginoong Jesus bilang mga alipin, kundi mga kaibigan. Ang kaibigan daw, ang kaibigay mag-aalay ng sariling buhay. At yan mismo ay ipinakita ng ating Pong Jesus Nazareno. Nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, sapagkat hindi na tayo itinuturing na iba. Hindi ka iba. Ikaw ay malapit sa puso ni Jesus. At dahil doon, anuman ang pagdaanan mo sa buhay mo, alam mo, nakasama mo si Jesus sa pagbubuhat ng ating mga krus. Kaya mga kapatid, sa kapistahan ni San Matias, nawa ay maalala natin ang mga katotohanan ito. Una, mahalaga ang panalangin. Pangalawa, mahalaga ang Espiritu Santo. Pangatlo, kung minsan tinatawag tayo ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan at pagkakataon, palagi nating laging isuko lahat sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, ano ang kalooban mo? Naway ito ang tuparin ko. Mahal na Pong Jesus Nazareno, maawa kayo sa amin. Amen.